Hello, 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 hello. Isang magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa lahat ng dako ng mundo. Hindi pare-parehas po ang oras ng bawat bansa, kaya dito po isang magandang hapon, alas 4 po ng hapon, hanggang alas 5 dito sa Pilipinas, gabi na po ngayon. Alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, hanggang alas 10 na ngayon. At sa ibang bansa po, isang magandang hapon, isang magandang gabi, isang magandang umaga. Salamat po sa bawat isa. At bago po ang lahat, miga, love shout out po sa lahat ng aking mga nagsusubscribe sa aking YouTube channel. At higit sa lahat, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like, share, at higit sa lahat, comment po. Comment, subscribe, share, like. Salamat po. Bago po lahat, ipapatuloy kasi sa hapong ito po, ipapatuloy natin yung dati kong naumpisahan, yung sa Santiago 1, 2, 4 na pagsubok. Ngayon po, itutuloy natin po ito. At nung nakaraan po kasing linggo, hindi tayo nakapaggawa. Kaya ngayon po, itutuloy-tuloy natin to. Bago po lahat, tayo po manalangin sa ating Diyos sapagkat ina-acknowledge natin na ang ginagawa ko ay nais ng Diyos at ang nais ng Diyos ng lahat ng tao sa buong mundo makakilala sa Kanya, tanggapin ang Kanyang buktong na anak na si Jesus, at higit sa lahat nakikilalanin natin ang salita Niya. Lumakad tayo na naayon sa Kanyang banal na salita at maunawaan natin na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay mahal na mahal tayo, at sa lahat ng pagkakataon kung tayo mananalig sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, isuko natin ang buhay natin ito, hindi tayo pababayaan, may iiwan man. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na aming makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Father God, sa pangalan po na iyong buktong anak na si Jesus, salamat sa lahat ng pribilehiyo. Salamat sa lahat ng benefits, salamat sa lahat ng blessing, at salamat higit sa lahat sa buhay na ito na kaloob mo at binigay mo. Tunay nga, sinabi mo sa banal na salita na wala kaming magagawa kung kami iwalay sa iyo. Ama, hinihiling namin at hinihingi ko, Ama. Lord, hinihingi ko na ang iyong patnubay, ang iyong gabay, at ang iyong pagsasama, at higit sa lahat, Lord God, gamitin mo lang po ako bilang daluyan ng mga pagpapalang spiritual. At Lord, sa aking gagawing pagpibideo sa oras na to, sa pamagitan ng iyong banal na salita, Ama, marami nawang puso ang hipuin mo, Ama. Marami nawang buhay na mababago, at marami nawang kaluluwa na lalapit sa iyo. Ito po ay yung nais ng lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kikilalanin ka bilang Diyos, bilang Hari at bilang Panginoon ng buhay ng bawat isa. Kaya po salamat po, Ama. Salamat sa hapong ito. Salamat sa biyayang kaloob mo na ako nga po, Ama, ay gagamitin mo bilang daluyan ng papalang espiritual. Lord, salamat po. Loobin mo po, Ama, na ang banal mong salita ay magbibigay ito ng malaking pagbabago, malaking blessing sa lahat na makapanood sa video ito. Salamat po. To you alone all the highest praises, to you alone all the glory, to you alone the praises and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen po. Basahin po natin yung naumpisahan ko dati, nakaraang vlog ko sa Santiago 1, 2, 4.
Sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos inyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyon. Sa 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Purihin po ang Diyos. Salamat po, Lord. Sabi dito, niloob ng Diyos na maranasan natin ang maraming pagsubok. Sinabi ko na po ito sa nakaraan, but I will repeat po para matuloy-tuloy ang ating niloob ng Diyos na maranasan natin ang maraming pagsubok sa buhay, nang mawalan, masaktan. Ito po yung mga pagsubok na dumarating sa buhay: mawalan, masaktan, mabigo, mapahiya, magalit, magkamali, nagkakasala, at marami pang iba. Hindi upang wasakin ang buhay na kaloob sa atin, kundi upang matutunan natin ang magpakumbaba, magpatawad, umunawa, magbigay, magmalasakit, magmahal ng lubos, at sa bawat pagsubok na ating mapagtagumpayan, kaloob nito ang bayong sigla at pag-asa upang harapin ang hamon ng bukas kasama ang Diyos. At lalo tayong magtiwala sa Diyos na di tayo iiwan ni pababayaan man, and to improve our faith po sa Kanya. Amen po. Ngayon, basahin po natin ang salita niya na paano ba tayo magtitiwala sa Kanya. Ang salita po ng Panginoong Diyos, mga kapatid ko, sa mga hindi pa nakakaalam, ang salita po ng Diyos ay salita po niya ito. Hindi po ito nagbabago, at pananampalataya na natin, hawakan po natin ito sa buhay na ang Diyos sinabi, hindi po sinungaling ang Diyos, hindi rin po nagsisinungaling ang Diyos, at ang salita niyang sinabi niya, ito po'y gagawin at gagawin ng Diyos. Sabi doon sa John 15:4 and 7, hawakan po natin ng maigi, John 15:4 and 7, hawakan po natin ito sa buhay natin. Kung may mga pagsubok na dumarating, hawakan po natin ito sa ating mga buhay. At kung kayong mga nanonood, basahin po ninyo ito. John 15 po. Umpisa natin sa John chapter 15 verse 4 hanggang 7. Sabi dito, manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Take note po, kung tayo manatili sa Kanya, ang Diyos din ay manatili sa akin. Kung tayo manatili sa Diyos, ang Diyos din ay manatili sa atin. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ibig sabihin po, mga kapatid ko, wala nga po tayo magagawa kung hindi ka nananatili sa Diyos. Ano ang bunga? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa Kanya ay siyang namumungang ng sagana. Sapagkat, ito tandaan po natin, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sinabi ng Diyos po ito. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Ang hindi nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. 7. Sabi dito kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang iyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Take note po. Basahin po natin maigi itong abilin niya sa chapter 15 verse 7. Sabi dito, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, meaning to say, kung tayo nanatili sa Diyos at ang salita ng Diyos o ang Biblia, sabi dito, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, yung salita ng Diyos nanatili sa atin, hingin ninyo
ang inyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Purihin po ang Diyos. Tingnan mo po. Pagka tayo mga may problema, pagka tayo may dumaranas ng mga pagsubok, bagyo ng buhay, madalas lumalapit tayo sa Diyos. Totoo po ito. Lumalapit po tayo talaga palagi sa Diyos. Pero wag naman natin gawin po, mga kapatid ko sa Panginoon, na sa panahon na hindi sagana ka sa lahat, may blessing ka, nandyan sa iyo lahat, wag namin natin kung kalimutan na tayo magpasalamat sa Diyos, tayo magbalik ng papuri sa Diyos, at kikilalanin natin siya na siya po ang may lalang ng langit at lupa. Siya po nagbigay ng buhay na ito, at ang lahat ng nasa iyo, lahat ng nasa akin, i-acknowledge po natin ito na buhat po sa Kanya. Sabi niya, kung nanatili tayo sa Kanya at nanatili sa atin yung salita niya, hingin natin ang maibigan at ipagkaloob. Sabi pa sa 4, sa 6, at ang hindi nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng mga sangang na titipunin at susunugin. Tandaan po natin, ito makikita po sa John 15, chapter 15, verse 4 and 7. At sinabi din po niya sa 1 Corinthians 10:13. Basahin po nga natin ang 1 Corinthians 10:13. Ito yung mga pangako ng Diyos sa salita niya, na sa bawat pagsubok, nawa hindi lang sa mga pagsubok, alalahanin natin at i-acknowledge natin na may Diyos na palaging nakatunghay sa atin, na may Diyos na kung tayo'y nanatili sa Kanya, hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. First, basahin po natin yung 1 Corinto 10:13. Pakinggan po natin maigi, ha. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Amen. Sabi dito, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Napakasarap. Kung alam lamang na sana ng lahat ng tao ito, ng mga pangako ng Diyos na ito, yung salita niya, for sure po, mga kapatid ko, na hindi ka mabagabag, hindi ka mamumroblema, at higit sa lahat, yung alalahanin mo sa buhay. Marami po tayong alalahanin. Marami po, lalo na pag may mga pagsubok na dumarating sa atin, mag-iisip tayo. Wag po. Nandyan ang salita ng Diyos, sinabi niya ito. Kung ikaw nakikinig sa bidyong ito, kung ikaw nais mong malaman ang katotohanan sa buhay mo at tanggapin mo ang Panginoong Kristo, ang salita po ng Diyos, hindi po ito mababali, napapangyari at nagaganap sa bawat isa. At sinabi nga niya, kung ikaw manatili sa Kanya, anuman ang mga pagsubok na dinaranas mo, anuman ang daranasin mo, count it joy. Ibig sabihin, magalak ka. Magalak ka po, mga kapatid ko, sa lahat ng mga pagsubok, sapagkat kung ito'y maunawaan mo, maraming magdadala ito ng kabutihan sa buhay ng bawat isa. Paano ba mananagumpay sa mga pagsubok? Marami pong paraan mananagumpay sa pagsubok. Pero sa pamagitan po ng salita ng Diyos, ang mga pagsubok ay ating maranasan. Kung anumang trials ito, sabi dito, count it joy. Sapagkat maraming salita ang Diyos na mga pangako
mga pangako niya na ito'y kung atin lang itong pagnilay-nilayan, ang mga pangako niyang ito magaganap at magaganap sa buhay natin. Sabi dito, trials purify our faith. Amen. Kung ikaw ang dumaranas ng pagsubok, tsak, may katapusan ito. Tsak, mayroong tagumpay ito. Ibig sabihin, kung ito'y pinagkaloob mo sa Diyos o hiningi mo sa Diyos ang kasagutan sa lahat ng mga pagsubok mo, nag-pray ka at hiningi mo, tsak, ipaparanas ito sa iyo. At anong susunod ay kagalakan. Trials purify our faith. Ibig sabihin, yung pananalig mo, pagtitiwala mo sa Diyos, lalong lalakas. It will purify it at lalakas na ikaw, tayong lahat, pag sinubok ng Diyos, alam natin sa bawat pagsubok na hindi ka iiwan ng Diyos, sasamahan ka niya palagi. Ito po ay makikita, mayroong mga verse na ating mga panaligang verse o ating maasahan kung ating panghawakan ito. Ito ay makikita sa, tingnan po natin, sa 1 Peter 1:7. Tingnan po natin ha. Unang Pedro tingnan po natin ha. Unang Pedro 1:7. Sabi dito, ayan o. Unang Pedro 1:7. Ang ginto na nasisira ay pinaraan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinaraan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayoy kayo'y papurihan, dadakilain at paparangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Amen. Pinararaan sa pagsubok. Totoo po yun. Pagdating sa pagsubok, kung wala kang kinakapitan, talagang bibigay at bibigay ka. Tungayan po natin. Sa ano po yun? Sa unang Pedro 1:7. Sa sunod po naman, ang pangalawang Pedro, unang Pedro din po. Unang Pedro 5:6 at 7. Tingnan po natin. Unang Pedro, ganina, unang Pedro 1:7, ngayon unang Pedro 5, chapter 5, verse 6 and 7. Sabi dito, Amen. Basahin ko po ha. Kaya nga, pasakop kayo sa pagkapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating sa takdang panahon. Ipagkatiwalaan niyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa iyo, sa atin o sa atin lahat. Amen po. Ang Diyos po ang kumukupkup sa atin. Kaso po, ang mga tao, pagka hindi natututo, malamang sasabihin mo, kilala ko nga ang Diyos. Pero makikita po ito dapat sa ating mga galaw, sa ating mga kinikilos, at higit sa lahat, yung application sa buhay na sinusundan natin. Dapat, kung sinabi natin kilala natin ang Diyos, ang application na sinusunod natin sa buhay natin ay nakatuon sa kanyang banal na salita. Simple lang. Basahin mo ang banal na salita niya. Number 1, trials purify our faith. Ang mga
verse na makikita, supporting verse ito, makikita natin sa unang Pedro 1:7, unang Pedro chapter 5 verses 6 and 7, at ito na lang po last. Dahil sa sunod na po natin sa sunod nating pagbablog o pagbibideo ko, atin pong ituloy-tuloy ito. Sa Proverbs 3, 5, and 6. Maganda po ito. 3, 5, and 6. Pangako ito ng Panginoon sa lahat ng tao. Nawa, kung ikaw magtitiwala sa Kanya, kailangan lubos-lubos. Sabi dito, Proverbs 3, 5, and 6. Englishin po natin. Maganda sa English ito. 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding. In 6, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Napakaganda po sa mga pangako na ito ng Diyos, upang mga pagsubok, sabi nga, trials purify our faith. Lalong madagdagan pananampalataya mo, pananalig mo, at pagtitiwala mo kung mababasa mo ang mga pangakong ito ng salita ng Diyos. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding. And lean not in your own understanding. But first, trust the Lord. Trust the Lord with all your heart. With all your heart. Ibig sabihin po, hindi ngayon na may pagsubok ka lang, kundi sa lahat ng pagkakataon. Pagsubok man ito, blessing man ito, trust the Lord. Magtiwala ka, mananampalataya ka, tanggapin mo siya at paniniwalaan mo, pananaligan mo. With all your heart, lean not in your own understanding. Sabi pa dito sa 6, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Napakaganda po ng pangako ng Diyos. Kung ikaw, kapatid ko, mananampalataya, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay. Wala pong pinipili ito. Tandaan po natin, Katoliko man, ano man ang relihiyon mo, hindi po relihiyon na nakapagligtas sa atin, kundi ang ating pananampalataya sa Panginoon. Tanggapin mo si Jesus, walang anumang relihiyon na kailangan dito. Kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, then magbabasa ka ng banal na salita niya. Doon kasi sa banal na salita ng Diyos, doon mo maunawaan ang mga pangako, maraming pangako ng Diyos. Nawa po sa hapong ito, ituloy-tuloy po pa natin ito. Mayroon pang, ang una kasi, paano ka mananagumpay? 1, trials purify our faith. Sa sunod po, trials purify our patience. At ang pangatlo, 3 example lang ang binigay ko po. Trials help us to become matured and complete. Sunod-sunod po natin yan. At marami pa po dito. Mayroon pa tayong talakayin na kailangang maunawaan natin na maayos upang kayo man din. Tandaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon, ako po ay ginawa lang ng daluyan ng pagpapalang espiritual. Hindi po ako nagmamagaling kasi wala po akong kagalingan. Hindi po ako nagmamagaling at higit sa lahat, nais ko rin po kung ano man po ang natutunan ko na binigay niya sa akin, nais ko rin pong isi-share, hindi lang sa isa o dalawa, kundi sa buong mundo upang maunawaan na kailangan natin ang Panginoong Jesucristo, kailangan natin ang salita ng Diyos upang maunawaan natin ang bawat nais ng Diyos sa buhay natin. Isang mapagpalang hapon po at salamat lahat na natumagtangkilig
nagsusubscribe sa aking channel. Mega love shout out po sa lahat. At sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, like, share, or comments po. At higit sa lahat, hindi lang po babasahin natin o hindi lang to panoorin natin ang video ito. Focus na kanya nariyan. Bawat tahanan po mayroong banal na salita. Kung ano man po yung sinishare ko, nawa basahin po natin ito at pagnilay-nilayan. Salamat po sa hapong ito at salamat sa lahat ng tao sa buong mundo. Ano man ang pagsubok na dumarating natin sa atin ngayon, tandaan po natin ay ang Diyos may sariling kapamaraanan upang maunawaan. Darating ang time kung ikaw palaging nagbabasa ng kanyang salita, maunawaan mo kung ano ang nais ng Diyos sa buhay mo. Salamat po at tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa banal mong salita. Lord, huwag mong hayaan po ang banal mong salitang ito na hindi po kikilos sa buhay ng bawat tao na makakabasa, makarinig, at higit sa lahat, Lord, bigyan mo ng makapangyarihan ng banal mong salita upang kikilos ito, maraming buhay na babaguhin at maraming tao magtitiwala, mananampalataya at tanggapin ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang Hari, bilang Panginoon at ang daan, katotohanan at buhay at tanging kaligtasan namin. Lord, salamat po sa hapong ito. Naway ang video ito ay bless mo po, Ama rin. I-bless mo ang video ito, maging daan ito ng mga pagpapala sa lahat ng tao sa buong mundo. Salamat po, salamat po. Glory and highest praises to you alone, Lord Jesus. Salamat po sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at paglalahati. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, through the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Amen.